Mga kapatid, isa sa mga pinagtatalunan ngayon at pinag-aagawan na patuloy na inaangkin ng China itong Baho de Masinloc o yung tinatawag ding Scarborough Shoal, mga kapatid, no? Scarborough Shoal. Kung saan ay namimingwit o nanguhuli ng mga isda ang mga Pilipino, syempre pati yung ibang bansa, mga tol. Pero ito ay nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. So ito sa balitang panonoorin natin, mga tol, no? Mga bahura daw, no? Sa Baho de Masinloc ay sira-sira. Hinala ng BFAR, sinadya daw ito, mga tol, no? Bakit kaya? Bakit kaya ito sinadya? Yan ang ating aalamin, mga tol. Bibigyan natin to ng reaction, video and commentary mula sa balitang to sa GMA Integrated. Dapat lagi tayong aware, no, sa mga nangyayari sa ating kapaligiran, lalo na kapag ang pinag-uusapan natin ating soberanya, mga tol. So samahan ninyo ako, bigyan natin to ng reaction video mula rito sa GMA. Panoorin natin to, mga kapatid. Bago yan, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. So huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to, mga tol. Alas 5 ng umaga nitong Huwebes habang papalapit sa Baho de Masinloc, nadaanan namin ang isang barko ng People's Liberation Army Navy ng China PLA. sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ito pa ang nag-radio challenge sa mga Pilipino, pero tumigil na ito sa kakasunod sa BRP Dato Tamblot ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources nang marating ang 28 nautical miles mula sa Baho de Masinloc. Bago mag-alas 8 ng umaga, sumalubong na ang malaking China Coast Guard ship. Kasunod nito ang mga Chinese Maritime Militia Vessel, mga malalaking fishing boat na kontrolado ng China Coast Guard. Diba? Ito ang hudyat ng pagbaba ng crew ng BRP Tamblot para ibaba ang mga rubber barriers sa gilid ng barko. Baka raw kasi ulitin ng mga barko ng China na dumikit at posibleng magkabanggaan. Ayun, inihahanda na, no? Alam na nila eh. So nagbaba sila ng mga rubber barrier para if ever na mangkiskisan na hindi madadamage yung barko natin. Kita nyo, mga tol, nasa loob tayo ng exclusive economic zone. Para sa mga pro-China dyan, paki-research nyo na lang kung ano ibig sabihin ng exclusive economic zone ng Pilipinas bago ninyo ipagtanggol yung mga kinakampihan yung bansa. Ilang beses tinangkang humarang at malapitang dumaan sa harap ang China Coast Guard ship, pero naiwasan naman ng kapitan ng mas maliit na BRP Dato Tamblot. Habang nakikipagpatintero sa mga Chino, isang eroplano ng BFAR ang paikot-ikot. Ilang beses din nag-radio challenge ang China Coast Guard na sinagot naman ng mga taga-BFAR. You are inside the exclusive economic zone of the Republic of the Philippines. Ayon sa BFAR, nagsagawa ang China ng di bababa sa 4 na dangerous maneuvers at di bababa sa 8 tangkang panghaharang. Pagdating ng BFAR sa 1 nautical mile mula sa Bahura, dali-daling nagsidatingan ng mga mangingisdang Pilipino. Namahagi noon ng BFAR sa 19 na Filipino fishing boat ng 21,000 liters ng crudo at grocery items at bigas. Kita nyo to, itong ginagawa ng BFAR, mga tol, humanitarian to eh, di ba? Kasi yung mga mangingisda natin, kailangan talaga ng suporta niyan mula sa ating gobyerno. At yun na nga ang ginagawa ng ating gobyerno, di ba? Sinusuportahan sila. At kailangan ipakita, no, diyan sa mga mangingisdang Pilipino yung presensya ng Philippine Coast Guard, ng BFAR o ng ating sandatahan para mas tumaas ang moral nila at talagang alam mo yun, hindi sila matakot at hindi maapektuhan yung kanilang mga pinagkakabuhayan, mga tol. Kasi kabuhayan nila yan eh. Yung mga pangingisda, yung iba dyan na talaga lumaki. Minana na nila yung ganyang hanap buhay eh, di ba? Napakatagal na natin dito sa karagatang to, mga tol. Di ba? At ngayon ay patuloy siyang inaangke nitong China. At buti na lang, no, ang paalala natin lagi sa China kapag sumasagot tayo ng Radio Challenge. Di ba? Nandirito sila sa loob ng exclusive economic zone. Ang problema, baka hindi nila naiintindihan, mga tol. Kasi yung Radio Challenge nila, binabasa lang naman nila yun eh. Pero pag nag-uusap-usap na yung mga inchik din talaga yun pag nag-uusap, mga tol, mga Chinese lingwahe nilang salita nila. So ngayon, pag nare-Radio Challenge sila ng PCG, hindi natin alam kung naiintindihan nila yon, mga tol. Basta ang kaya lang nilang gawin is magbato ng Radio Challenge kasi binabasa nila yon. Kahit naman yung PCG natin, pag nagre-Radio Challenge sila, binabasa rin nila yun eh.
Pero ang tanong, naiintindihan kaya ng Chinese Coast Guard o ng mga Chinese na mga tao doon yung binabato nating mensahe sa kanila? Malamang sa malamang hindi, no? Ganito ang Dapat may kasama rin tayong marunong mag-Mandarin o kung ano man ang ginagamit nilang salita, no? Para talaga mas may parinig sa kanila kung ano yung kamali ang ginagawa nila. itsura ng refueling na isinasagawa ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa mga kababayan nating nangingisda dito sa Baho de Masinloc. Ayun, tingnan nyo, may China Coast Guard dun sa likod, ayan, Habang namimigay sila ng fuel dito, di ba sa mga mangingisdang Pinoy, may China Coast Guard doon. Isipin mo mga tol, kung nasa ng China, napakalayo. Mahigit 400 nautical miles ang layo nun. Dito. Sa atin, wala pang 200 nautical miles. Nasa 134 lang ata yan. Biruin mo kung gaano kalayo na yung narating ng Coast Guard nila. Habang kinakargahan ng kanilang mga dalang drum, nakabantay naman ang mga malalaking barko ng Chinese Coast Guard. Tigas na mukha, Ang floating barrier na inilagay ng China, hindi pa rin natanggal ng BFAR dahil sa pangaharang at pagbabantay ng China Coast Guard. Tinangka nila itong alisin noong gabi ng Huwebes. Pero nabigo ang mga diver dahil nagbabantay raw roon ang China Coast Guard. Sarap Sarap tirahin na lang ng torpedo, Titigas talaga ng mukha, Kala mo kanila, Biyernes narating ng GMA Integrated News ang Bahura gamit ang rubber boat ng BFAR. Pero hinabol at binuntutan kami ng ibinabang rubber boat ng China. Nakausap namin dito ang mga Pilipinong mangingisda na sanay na raw sa pagmamasid ng China. Hindi naman daw sila pinakikialaman ng mga Chino kung hindi sila tutungtong sa mismong bahura o lalapit sa bukana o lagusan papasok ng lagun. Mga nakaraan di ba sir nung pumunta yung BFAR dito? Oh. Nakaraan na sila na i-water cannon pero ngayon hindi. Hindi sila ganong agresibo. Nabigyan ako ng pagkakataong sumisid roon kasama ang BFAR. Ang tumambad sa amin, tila namumuti at durug-durug ng mga bahura. Maliliit na isda na lang ang aking nakita. Ang mga isdang nabebenta sa mga palengke, hinuhuli pa raw sa mas malalim na parte sa palibot ng bahura. Sabi ng BFAR, posibleng may kinalaman dito ang mga Vietnamese at Chinese fishermen na gumagamit ng cyanide sa pangingisda. Biruin mo, sila pa pala sumisira sa karagatan ng Pilipinas, mga tol. Diba? Yung mga Vietnamese daw at Chinese, gumagamit pa sila ng lason yun, Diba? Gumagamit pa sila ng ganun. Kailangan talaga aksyonan to ng gobyerno natin kung alam naman na nila kung anong nangyayari, diba? Kasi kung hindi nila aksyonan yan, ano pang pakikinabangan ng future generation natin kung masisira na ang karagatan, diba? Dapat talaga yan pinoprotektahan. Kwento raw sa kanila ng mga mangingisda, sadyang sinisira ng China ang Baho de Masinloc para di pangisdaan ng mga Pinoy. This is clear violation. This is a clear case of IUU fishing, and China being, if I'm not mistaken, being a signatory to the UNCLOS, so they're committing a violation. Yung problema nga kahit na asignatory sila, hindi nila kinikilala sarili nilang pirma. At saka kung vina-violate nila ang UNCLOS, anong gagagawa ng UNCLOS? May pulis ba yung mga yon? Wala rin naman, di ba? Dapat kasi yung mga ganong klaseng batas, international law, UNCLOS, dapat meron silang sariling enforcer nila, Yung tipong magbibigay ng parusa kapag nilabag mo tong itong batas na to. Kaso wala, Bahala na rin ang Pilipinas kung paano siya sisitahin ng ang China. The destruction of the marine environment is not just an attack to one country's sovereignty. This is actually a crime against humanity. Pinauubaya na raw ng BFAR at PCG sa DOJ kung muling irereklamo ang China dahil dito. Habang paalis na ng Baho de Masinloc, sumabay pa rin ang China Coast Guard hanggang nakarating ng 12 nautical miles mula sa bahura. Ayon sa Philippine Coast Guard, nakatuwang ng BFAR na magbantay sa bahura, hindi pa rin katanggap-tanggap ang pananatili ng China sa Baho de Masinloc. Hindi talaga katanggap-tanggap, di ba? Hindi talaga katanggap-tanggap yun. Imagine mo, ikaw may bakuran ka, di ba? Tapos ando dun yung kapitbahay mo. Katanggap-tanggap ba yun? Minamatyagang ka lang, nakatingin sa'yo, minamarites ka. O ganyan yan ang ginagawa. Tapos panay, questioning ka ng questioning ang ginagawa mo, bakit mo ginagawa yan? Samantalang nandiyan ka sa loob ng bakuran mo, di ba? O tapos nasira na yung yung mga bahura doon sa
sa Baho de Masinloc. Sino namang ituturo niyang mga sumira niyan? Sasabihin na naman ng mga pro-China, mga Pilipino rin ang sumira niyan. Imagine mo, bantay sarado ng China Coast Guard yun. Paano magagawang masira yan ng mga Pilipino? Bantay nga sarado nga nila yan kapag nangunguha lang ng seashells eh. Yung mga mangingisdang Pinoy talagang pinupuntahan nila at ipinapabalik nila yung mga nakuhang seashells tapos sisirain pa ng mga Pilipino yung mga bahurang yan. Sino sumira niyan? O di itong mga to, itong mga, ay nako. Sa ngayon, may rotational deployment na ang BFAR at PCG sa Bahura para malayang makapangisda ang mga Pinoy at hindi iharas ng mga Chino. Dahil dyan, posible na raw dumami ang huling isda roon na inaasang magre-resulta sa mas murang presyo sa mga palengke. O di ba kapag mas onti ang isdang nahuhuli, mas mahal ang presyo ng isda, kawawa rin naman yung mga mariletang Pilipino na yun lang ang kaya nilang bilhin, di ba? Ngayon nga, galunggong pangmayaman na rin eh. Mahal na eh, di ba? Roon na inaasang magre-resulta sa mas murang presyo sa mga palengke. We don't intend to provoke anybody. As much as possible, we de-escalate the tension. Para sa GMA Integrated News, Diba? As much as possible, de-escalate the tension. Di natin talaga gustong makipaglaban sa kanila o makipag-away kasi ang gusto lang naman natin is ma-exercise natin yung rights natin dito sa mga teritoryong to, dito sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Ang problema nga lang mga tol, inaalisan nila tayo ng karapatan dyan. Kasi ang gusto nila, kanila yung buong yan. Kanila yung lahat ng yamang dagat na nandiyan dyan, lahat ng likas na mga isdang nandiyan dyan. Walang ititira sa Pilipinas. O paano tayo? Wala ba tayong karapatan sa karagatan? Hindi rin naman sila may-ari niyan mga tol. Diba? Biyaya ng langit yan. Gusto nila solohin. Sa bagay, di naman sila naniniwala sa langit. Diba? Ang Diyos lang nila yung ano nila eh. Yung mga naunang leader sa kanila eh. Ay, so dapat mga tol bilang isang Pilipino, aware ka sa mga nangyayaring ganito para pag may narinig kang mga pro-China na pasyadong pinagtatanggol yung bansang to, sinasabing mga Pilipino lang din naman ang gumagawa ng problema dito, di ba? At pinoprotektahan lang naman daw ng China yung Baho de Masinloc. Ganun yung sinasabi nila Chu Laurel eh. Pro-environment daw kasi sila. Pinoprotektahan lang daw ng China yung Baho de Masinloc, itong Scarborough. Kaya pinagbabawalan nila tong mga Pilipino. Kalukuhan. Poprotektahan hindi naman sa'yo. Payag ka ba may bakuran ka tapos may pupuntang kapitbahay mo sasabihin, huwag ka muna pumasok dito, pinoprotektahan ko yung lupa nito. Sabihin mo, hindi naman sa'yo, akin yan eh. Ako bahala dyan. Hindi mo jurisdiction yan, di ba? Wala ka jurisdiction dyan. So ikaw bilang isang Pilipino, ano masasabi mo rito mga tol? Comment ka na lang sa baba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.